Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong balita. At masayang masaya po. Ito pong si Ridon. Dahil po inaprubahan na po at pinayagan na po ng Pangulo na tinatawag na bangag na kanyang ate na i-release po ang tax record po ng Vice President at ng kanyang asawa, mga kababayan. Kaya nga po, alam na alam po natin at ng pamilya Duterte na talaga po ang nagpapabagsak sa kanya ay yung mismong nasa Malacanang. Hindi po ba? Obvious naman. Kaya nga po ginugugulan na napakaraming salapi. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ito pong balita at komentuhan po natin. Naisumite na sa Senado ng Bureau of Internal Revenue ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ng Huwebes, July 30, ang deadline ng Senate Impeachment Court para maisumite ang mga dokumento. Gayon din ng bank records at Anti-Money Laundering Council records ng Vice Presidente at asawang si Atty. Manasseh Carpio. Kinumpirma naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa House Prosecution Panel member na naglabas ng authorization si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa release ng partikular na tax records. Ebidensya mga ito sa Article of Impeachment na unexplained wealth o hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ayan po mga kababayan, kinumpirma po ni Ridon na yan daw po ay galing sa Pangulo, mga kababayan. Kaya po, ngayon malinaw na po ang lahat na talagang isa po sa tumututok at talagang gustong-gustong mapabagsak ang Vice President ay nagmumula po sa Malacanang, mga kababayan. Dahil nga po, sa ginawa po nilang malawakang korupsyon na sila ang humahawak ng pondo ng Pilipinas, kailangan po nila i-cover up lahat ang mga pinagagawa nilang kawalangian, katarantaduhan at pagnanakaw at grabing pamumulitika nung sila na po ang nasa kapangyarihan. Hindi po ba? At yan naman po mga kababayan, expected na po natin yan. Kaya nga po wala po silang malalaking achievement na nagawa eh. Dahil po ang tinutukan lang po nila, politika at pagnanakaw sa pera ng taong bayan di umano. At ngayon, kailangan po nila i-cover up at dalhin po ang issue sa mga Duterte kasi alam po nila pagka ang Duterte po ang naupo na susunod na Pangulo, yung ginagawa po nila na panggigipit, paninira, kino-cover up nila lahat ang mga kawalangyaan nila. Lalulutang po lahat yan. Katulad po niyan, mga kababayan, mismong presidente na pumayag, nagbigay ng otorisado, mga kababayan, na pabuksan. Sa tingin nyo po, pagka hindi nila napabagsak ang Vice President, hindi nila ito na-impeach at naging Pangulo, ano po mangyayari sa kanila? Ngayon po, kayang-kaya po nilang gipitin. Sa tingin nyo, ito po mga bank record na ito po mga AMLAC record nito, ito po mga politiko na ito, kasama po si Ridon, hindi kayang pabuksan ng Pangulo yan kung si Inday na ang Pangulo. At ganun din po ang isang damukal na ari-arian at kayamanan ng mga Marcos. Hindi kaya mabubuksan yan para ipaliwanag nila ang isang damukal na kayamanan nila? Sa tingin nyo. At halos lahat po ngayon. Kaya po binibigyan po ng idea ang mga Pilipino na pagka pala ang Duterte na nakaupo, wala palang exempted, pwede palang gawin sa kanilang lahat. Pati mga senador na mga nakatanggap ng mga mali-maleta, lalong-lalo ang mga congressman, kasama po ang mga party list at mga makakaliwang party list. Hindi kaya, mga kababayan, grabe no? Ganyan po katindi at kawawalangya po ngayon ang gobyerno po ng ating bansa di umano. Hindi na po sila nagtatrabaho para sa ating bansa. Hindi na po sila nagtatrabaho at wala na po silang pakialam sa ating mga naghihirap, naghihikahos. Lalo-lalo po dinala po tayo sa napakamamahal na gastusin
bilihin at kawalan ng trabaho at dinala po pa tayo sa isang damukal na utang na tayo po ang magbabayad. Na wala naman po tayong nakitang malalaking programa, mga natapos na malalaking proyekto, pero mas malaki po ang pera na ginugugol po nila at utang pa nila. Pero wala tayong nakikitang malalaking achievement. Ang nakikita po natin araw-araw at patuloy po ay ang pagpapabagsak sa mga Duterte at kaalyado nito. Natapos na po kasi ang SONA. Tapos na po ang SONA, kaya dito na po nila dadalin yon. Tapos na eh. Nakapagsinungaling na, nakapambudol na, di umano sa SONA, kaya back to the work na sila. Ito na ang pagpapabagsak sa Vice President at sa pamilya Duterte. Kabi-kabila na po ang ginagawa nila. At talagang ang panahon kasi maiksi na. Kaya doble kayod na po sila, mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy po ang ginagawa nilang fishing expedition at kasama na po nila talaga lumantad na po at aprobado na raw po ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ganun po talaga. Dahil sila po ang kumukontrol ng pera ng bansa at nasa kanila lahat ang kapangyarihan, nagagawa po nila lahat. Kaya nga po ang pagpapabagsak nila sa pamilya Duterte ay binuhusan po di umano ng napakaraming pera. Dahil pati po ang ICC ngayon ay nabunyag na rin po pagdating po sa pera dahil sa bansang Pilipinas. Di umano. Kaya nanganganib na rin po sila dahil sa kagagawan ng Pilipinas na may pangulo daw na bangag ayon sa kanyang ate, mga kababayan. Kaya sana po, pagka ganito mga systematic at talagang grabing korupsyon at grabing kasamaan ng gobyerno, ay sana hindi po ito magtagumpay. At huwag naman po sanang ipagkaloob ng may kapal na ang mga tao na ganito ang ginawa lang po sa atin ng 4 na taon, puro kawalangian at pamumulitik at pagnanakaw, ay umawakasan na po sana at hindi po sana ito magtagal ng lubusan sa ating bansa, mga kababayan. At least nakita po natin ang napakaraming mga huwalangya na hindi mga totoong lingkod bayan. Pakinabang lang pala ang habol sa ating bansa. Maraming pakinabang at kapangyarihan lang pala ang gusto nila sa ating bansa. Dahil kung tinontrol nila, pati mining, pati pulburon, smuggling, hindi po ba? Lahat, pati gobyerno, custom, BIR, DPWH, lahat, pinagkapirahan na nila. Di umano. Grabe po sila katalamak at kasuswapang pagdating po sa pera. Grabe, no? Grabe sila. Yan po mga kababayan, expected na po natin yan. Kahit ano po ang sabihin ng tagapagsinungaling ng Malacanang na wala pong kinalaman at hindi po sangkot ang Pangulo ng bansa sa ginagawa pong pagpapabagsak sa mga Duterte sa Vice President, itanong nyo sa pagong, malabo pa kayo sa sabaw ng pusit na paniwalaan ng matitinong Pilipino. Nasaan ang pera ng Pilipino? Saan nyo pinagdadala? Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. At syempre expected na po natin ng isa pong party list na katulad ni Redon na isa rin pong makakaliwa di umano. Ano po ang i-expect po ng taong bayan dyan? Hindi po ba? Ang in-expect po ng taong bayan, kasama po yan sa sinasabi pong mga aso at tuta. Di umano. Maraming salamat po mga bayan sa inyo po na gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersio from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada,
ay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Thank you po. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. At muli po, tis-tis lang po tayo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo. Paalam. Bye-bye. Sa muli.